Yo, what's up mga Call of Duty License Sounds? So for today's video ay eto. Eto naman yung mga piyesa natin na gagamitin natin sa ating next project. Kasi alam nyo guys, yung ginawa natin na D10 monitor speakers is nabenta na agad-agad. Hindi ko man lang nasalang sa aking mga events kasi plano kasi isalang muna siya sa event and then pagdidesisyonan ko kung ibebenta ko ba siya o hindi. Kasi for me guys, mahihiya kasi ako guys na magbenta ng speaker kung ako mismo hindi ako satisfied. Kaya bala ko sana is isalang ko muna sa mga event kung good ba siya for outdoor. Hindi na makapaghintay yung ating customer at saka gustong-gusto na daw niyang bilhin ito. Kaya binigay ko na rin. So yung bumili pala guys is subscriber natin sa YouTube and the same time is follower natin sa ating Facebook. Well, anyway, ito, meron tayong bagong mga piyesang gagamitin para sa ating next project guys. I just want to clarify guys na hindi ako sponsor nito mga produktong ito. Ito ay sarili kong pick kung ano yung mga gagamitin ko sa ating next project. So let's start to this one from Broadway. Ayan, it's a BPA 12600. So 12-inch ito guys, a 600 watts instrumental speaker. Ayan. Ito yung gagamitin natin at sa D12 na speaker box. So, meron tayong apat dito na 6.5 inches from Crown Pro 655 PA. Ayan. So, ang gagawin natin dito guys is dual 6 na speaker yung gagawin natin dito. Tapos, ang ating tweeter para sa ating D12 is yung BCS 300. Ayan, ito yung gagamitin natin para sa ating D12. Tapos itong Kevlar NT38. Ayan, ito yung tweeter para sa gagamitin natin partner. Yan, dito sa ating Pro 655PA. Ang tweeter na to guys is a neodymium magnet. Ayan, so maliit lang siya guys yung magnet nitong tweeter na to. Ayan, so ito yung mga gagamitin natin na pyesa para sa mga next project natin. Again guys, hindi ako sponsor nitong mga brand na to. So, sinishare ko lang guys kung ano yung ginagamit ko ng mga pyesa sa mga ginagawa kong speaker box. Actually guys, I'm a Crown user. Ayan, that's why hindi ko talaga pinapalitan yung mga Crown na gagamitin ko or mga pyesa na ilo-load ko sa mga speaker box. But at this time, first time kong gumamit nito nga Broadway. So, titingnan natin kung maganda ba yung audio output niya. Ayan, so size 12 to guys. So, medyo hindi siya ma-vocals talaga nung sinound check namin doon sa tindahan. But, gawan ko to ng box. And then, let's see kung ano yung performance nito. So, pag nabuo to guys, personal use muna. But at the same time, kung may gustong bumili, ibenta na lang din natin. Ayan. So, again, ito, size 12 na speaker box yung gagawin natin. Yung partner nitong size 12 na BPA 12600 is itong BCS 300. Ayan. Tapos itong Pro 655PA is ang partner niya is itong Kevlar NT38. And nga pala guys, gusto kong humingi ng paumanhin kay Sir J. Bustamante na humingi siya ng soundcheck nung ginawa natin na D10 monitor speaker. Sir, I'm really sorry sir na hindi ako kagawa ng ating soundcheck noon kasi nga binili agad ng ating customer at saka nung na-deliver natin is medyo late na kasi, medyo gabi na kasi. So sir, pasensya na, so hindi ako nakapag-soundcheck. But I tell you honestly sir na maganda yung audio output niya. And for me, honestly, maganda yung vocals niya kapag ginamitan natin yung microphone. Ayan. So, napaka-crystal clear ng kanyang boses. Gawa nga ng ito is size 10 at litaw na litaw yung mid to high niya, sir. Ayan. So, kung balak yung gumawa ng box at saka yung ilo-load nyo is yung GH105, sir, goods na goods talaga, sir. Hindi ka talaga magsisisi. So, again, I'm really sorry, sir. Hindi ako nakagawa ng sound check nun. But, tell you honestly, very good na very good yung kanyang audio output. Alright. So, abang-abang lang tayo guys sa mga update nitong mga piyesa na to sa ating speaker box na gagawin. Ayan, so update lang ako guys at saka abang-abang lang kayo guys. So, till next DIY project mga Call of Duty Lights and Sounds. Alright.